Amerika, isang pusa ang tinamaan ng pana sa kanyang ulo. Nakatusok pa ang pana sa ulo ni Max nang siya isugod sa veterinaryo. Nagtamo siya ng 2 hanggang 3 pulgadang sugat. Pero mabuti na lang at di napuruhan ang kanyang utak. Ligtas na ngayon ang pusa. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang pumana kay Max. Matapos ang ilang taong investigasyon, meron ng kinasuhan ng ombudsman kaugnay sa kontrobersyal na fertilizer fund scam. Pero hindi kasama ang umano'y utak ng scam na si dating Agriculture Undersecretary Jokjok Bolante. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Makalipas ang 7 taon, sa wakas, naisampa ng ombudsman ang pinakaunang kaso kaugnay sa fertilizer fund scam. 2 kasong katiwalian ang kinakaharap ngayon ni Sorsogon Governor Raul Lee, accountant na si Raul Hernandez at provincial treasurer na si Ofelia Velasco. Noong 2004, inaprobahan daw nila ang pagbili ng BioNature liquid fertilizer mula sa Feshan, Philippines sa halagang 1,500 pesos per liter, kahit na 180 pesos per liter lang ang presyo nito. Hindi rin umano angkop ang liquid fertilizer na binili para sa pili na pangunahing tanim ng mga magsasaka doon. Ang kaso ay batay sa reklamo ni Rebecca De Leon Aquino, Sorsogon Provincial Board Member. Hindi kasama sa kinasuhan si Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Bolante ang umano'y utak ng 728 million peso fertilizer fund scam. Kaya dismayado si Attorney Frank Chavez na nagsampa noong 2004 ng kasong plunder laban kina Bolante, dating Pangulong Gloria Arroyo at dating Agriculture Secretary Cito Lorenzo. It looks like a very limp afterthought dahil na ang kaso sinampa noong 2004. Anong ginawa niya for 7 years? Ayon kay Chavez, isa siya sa pangunahing witness na ihaharap ng prosecution team sa impeachment trial ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Nagsumite na raw siya ng kanyang affidavit na nakasentro sa aniyay hindi pag-aksyon ni Gutierrez sa reklamo kaugnay sa fertilizer fund scam na naganap umano sa ilalim ng Arroyo administration. Ahina daw ang ating kaso. Nagrally naman sa harap ng ombudsman ng grupong OMG o Ask Mercy Gutierrez Movement. Tanong ng grupo, bakit hindi pa rin nasampahan ng kaso si Bolante? Hindi pa rin talaga isinama sa kaso si Jokjok Bolante. Binibaby yung biggest fish sa particular na kasong yan. At bakit? Dahil si Ginoong Bolante ang pangunahing makapag-connect the dots mula sa kanila kay GMA. Pero wala si Gutierrez sa kanyang opisina habang nagaganap ang rally. Dumalo siya sa panunumpa ng kanyang anak bilang bagong abogado. Ayon kay Gutierrez, handa siyang humarap sa impeachment trial. I've been prepared all along, so kahit anong mangyari, so tingnan na lang natin. Still the same. I continue to do my work. That is my constitutional duty to still continue working despite everything. Makasama kaya sa kanyang legal team ang kanyang abogadong anak? Not sure if I'll be in the defense team, but definitely I'll help out. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nakapanayam naman ng GMA News si Sorsogon Governor Raul Lee at ayon sa kanya, posibleng nasampulan lamang daw siya ng ombudsman para lang masabi na nagtatrabaho ito. Ang giit niya, hindi overpriced ang mga binili nilang pataba. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Bukas na po magsisimula ang Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay. Malamang naiintriga na kayo ngayon kung ano-ano ang mga dinonate ng mga iniidolo ninyong artista na maaari naman ninyong mabili sa Ukay-Ukay. Pero siguradong ang tanong na gusto ninyong masagot, magkano nga ba ang mga items sa Ukay-Ukay na ito? Halina't silipin po natin. Patuloy ang pagdating ng mga artistang sumusuporta sa Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay. Pati si Dingdong Dantes, nagbigay na rin ng kanyang donasyon. Ang pinili ko yung mabigat para sa akin because it means that it is special. Kasi pag binigay mo yung isang bagay na alam mong baliwala lang, so walang halaga sa'yo. Pero itong mga to talagang special para sa akin. I'm willing to let it go para sa pagpapatayo ng mga classrooms. Personal na iniabot ni Dingdong ang kanyang mga gamit na idodonate sa Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay. Pati si Sweet, si John Lapus may dala-dala rin. Ako naman, this is a collector's edition of an Andy Warhol
watch. Well, apparently, isang beses ko lang siya nasuot kasi pang babae pala siya. Imagine mo itong relos na aksidente ko lang nabili dahil sa sobrang arte ko na hindi pala kasya ay magiging classroom para sa ating mga kapuso out there. Nadadagdagan pa rin ang listahan ng mga artistang tumutulong sa Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay. Dahil ukay-ukay, tiyak na makakamura ang mga mamimili dito. Sa halagang 300, nandyan ang polo ni Dingdong Dantes. Ang macho shirt naman ni Fabio Ide, 100 pesos lang ibebenta. Pwedeng-pwede na rin ang polo ni Jiggy Manicad sa halagang 200 pesos. Para naman sa mga kababaihan, ang sapatos ni Glyza De Castro, 100 pesos. Ang blouse naman ni Chris Aquino, sulit mo ring mabibili sa halagang 150 pesos. Kasing ganda rin ang presyo ang kwintas ni Carla Abellana sa halagang 100 pesos. Bukod pa dyan, mabibili din dito ang sosyaling Chanel bag na dinonate ni Annabel Rama. Ang mga gowns ni Solen Yusuf, Rufa Gutierrez at Kyla, ang diamond chandelier earrings ni Chris Aquino, at ang klaseng mga relo ni Pia Guanyo, at marami pang iba. Mula sa sakripisyo ng mga iniidolong artista, unti-unting mabubuo ang mga paaralan para sa ating mga kabataan. Ay, wala ko na dito. Naku, talaga po namang sulit. Walang lugi. Kung mamimili kayo sa Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay, magsisimula na po yan bukas hanggang sa Linggo at yan po ay gaganapin sa World Trade Center Hall B. Magbubukas po ito alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Sana po magkita-kita tayo doon. Samantala, para po sa inyong donations, magsadya sa aming tanggapan at maaari din po kayo magdeposito sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod. Yang video na yan, ang pag-post nito mano ng ballpen ng presidente ng Czech Republic, panuorin nyo, ayan, kinukupit ba yan o ano? Pinag-uusapan po ngayon yan sa internet. At si Pangulong Aquino at ang bagong binibining Pilipinas Universe magkasamang nananghalian. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.